etong umpisan topic ho natin mga kababayan, dito muna ho tayo, no? Nakita ko ho ito na tinapik, nakita ko ho ito mga kababayan na pinag-usapan po nila Ballpoint Man. At ang sabi po dito sa kanilang thumbnail, kung gusto niyo pong mapanood ng buong buo etong live na ito, no? Puntahan niyo lang po yung channel ni Ballpoint Man, no? Ayan po, Ballpoint Man 2.0 at doon mapapanood nyo ng buong buo itong sinasalaysay nila tungkol po sa pagpapahanap ng mga DDS o ng DDS doon po sa pagbuburulan ni Mima Alicia. Ang tanong, ano ang dahilan kung bakit ipinapahagilap nila, pinapahanap nila ang pagbuburulan ni Mima Alicia, no? Eto ho, mga kababayan, panoorin din natin itong video nila, mga boss. Oh, ito. Yun, Ikaw, No? Sir, Ballpoint Man, no? Pinapapunta ko naman diyan sa channel mo. Etong mga viewers natin, no? Hiramin ko lang yung video ninyo. O, game. Mga kababayan, umpisaan natin. Pakinggan, ha? Nako, talagang kayo na humusga kung ano ang sa tingin nyo na pakay nila. Kung manggugulo ba or makikidalamhati, makikiramay. Game. rin ang sumira ng buhay mo kung tutusin. Huwag po tayo manakit. Diba? So, yun. Masingit lang natin itong naghahanap ng address kung saan ibuburol si Mima Alicia. Alam niyo yung bakla, si MP Miko Pugay, hinahanap niya po ngayon. Nagtatanong po siya kung saan ibuburol si Mima Alicia. Napanood ko po. Kasi narinig ko lang po sa kanila, mga boss G pa mo, sir, kung sino, yung MP Pugay yata ang pagkakabagkit bigkas doon mga kababayan. Ngayon, nung narinig ko sa kanila, hinanap ko, no? Isa pala doon sa mga tumatawa at nagtatawa at nagsasaya dahil po merong isang tao, no, na hindi parehas nung kanilang pinapaniwalaan, kaya po sila nagsasaya, mga kababayan, mga boss G pa mo, sir. No? Yun po ay sa katauhan ni Mima Alicia. No. Ngayon, ang tanong natin, ano ang dahilan kung bakit ipinapahanap yung burol ni Mima Alicia? No? Ang nakita ko doon sa mga live, sa mga videos, na ginagawang mga content nila, sila po ay nagsasaya sa pagkawala at pagkamatay ni Mima Alicia. Hindi ko po maisip talaga. Sinubukan kong mag-isip kung ano ang positibo at pwedeng hindi isiping negatibo kung bakit nila ipinapahanap. Talagang pabalik-balik sa utak ko. Manggugulo. Ano po? Hindi naman pwedeng makikiramay. Napaka-plastic naman nun. Alam naman po natin na itong taong ito, itong bading na to, no? Ano talaga to? Kritiko. Talagang bumabanat po ito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, which is okay naman kung sa issue lang. Walang problema, di ba? Tapos, bumabanat ito kay Mima Alicia. Isa pa ito sa tuwan-tuwa sa pagkamatay ni Mima Alicia, mga pre. Tama. At magugulat tayo ngayon. Etong si MP Miko Pugay ay hinahanap niya po, no? Kung saan, ibuburol. No? Basahin ko po sa inyo para klaro. Ito po. Babasahin ko po ito sa inyo, mga pre. Sabi niya dito, may update po ba kayo kung saan nakaburol si Mima Alicia? May nakakaalam ba ng saktong lugar? Paki-comment lang po kung may kumpirmadong impormasyon. Ma'am Neng Gigi, it wasn't me. Allen Valencia, Pia ng Ceresa Force. Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit ipinapahanap, hinahagilap, no? Yung huling pagbuburulan ni Mima Alicia diyan po sa Quezon City. Isa din sa pumasok sa isip ko kasi although yung tao na sinasabi nila na MP Pugay nasa ibang bansa po yata. Isa sa iniisip ko magpapapunta ng tao, manggugulo or mga asar, mangiinis or tapos nabanggit din ho kasi nila, mga kababayan, no? Nabanggit din ho nila na posibleng magpapadala ng bulaklak at may pang-asar na mensahe, no?
So, yon mga pre, no? I mean, ito common sense, no, mga kababayan. Alam mo, Hihingi ng tawad. Sabi ni Ma'am Trexie Villa, hihingi ng tawad. Yung pagkakahalakhak nila, pagkakaano nila, hihingi ng tawad. Parang imposible ho. Ano? Huwag nang dumalaw yung mga kapwa vlogger niya, sir. ligsa mo yung tao, no? Kalaban ang partido nyo ng partido ni Mima. Tapos, naghahanap ka ng lugar kung saan binurol si Mima. Anong purpose? intention mo? Anong purpose mo? Bakit ano? Ipokrita ka kung sasabihin mo, makikiramay ka. Makikiramay lang ako, lang ako, simpatya lang ako. Kagaguhan po yun. Imposible. Huwag tayong magpaka-ipokrito rito, huwag kang, 'di ba? Huwag kang diyan, bait-baitan kung yan ang sasabihin mo dahil hindi kami maniniwala. Imposible yun kasi sa mga post mo dyan sa iyong Facebook page, okay? Natutuwa ka sa pagkamatay ng tao. Tsaka hindi lang huyang tao na yan, mga kababayan, yung natutuwa sa pagkamatay. No? Kung maaalala nyo po, mga bossing, meron ding namatay na vlogger doon po sa mga DDS. Ayan, hindi ko personal nakasalamuha, pero paminsan po nakakausap ko. Kung maalala nyo, si Sean Win, mga kababayan, alam ko, sumakabilang buhay din po yan. Pero wala kayong narinig doon sa mga supporter ng Pangulong Marcos, wala kayong narinig doon sa mga sumusuporta sa gobyerno na, yan, dapat lang sa iyan kasi puro ka criticize kay Pangulong Bongbong Marcos. At narinig ko din kay Takeru Miyamoto, mga kababayan, na minsan din po daw na humiling si Sean Win na ang presidente natin ay maganon. Pero, yun po ba ang ibinawi natin? Pinagtawanan po ba natin na yun? Pinaskill po ba natin? O ipinagpopose yung mga sinasabi? Hindi. Kasi marunong tayong rumespeto doon sa mga namayapa na. Siguro ang nakikita ko dito sa kanila, mga kababayan, nung si Mima Alicia ay nabubuhay pa kumbaga, hindi nila kayang sabayan. Hindi nila kayang bardagulin. Dahil kapag binalikan sila, alam niyo naman po, 24 anyos, bata. Pero talagang kapag bardagulan, hindi ka mananalo. Di ba? Baka nung nabubuhay, hindi nila kaya. Kaya ngayon, wala na, namayapa na, saka sila bumabanat. Di ba? Eto na yung chance natin. No? Abusuhin na natin yung chance natin dahil nung mga panahon na ito, hindi tayo manalo sa pambabardagol ni Mima Alicia. Tapos ngayon, ang magiging depensa mo dito, sasabihin mo makikiramay ka. Malamang, ganun yung gagawin depensa. Na-booking na eh. Sabi ni Cheryl Baniaga, baka ikaw din dyan, Boss Mark, meron kang death threat. Actually, araw-araw naman po di ba? May mga nagbabanta sa atin, lalo na dyan sa comment section, sa mga DDS. May araw-araw may mga nagbabanta sa atin, mga kababayan. Pero, supot naman yung mga yan. Supot naman yung mga yan. Matapang lang yan doon sa comment section. Hindi kagaya ni BP Sara Duterte na alam mo na kaya, no? Na magpatumba. Sa biruin mo, vice-presidente siya. Di ho ba, mga kababayan? Tuloy. Pinsan yan. At eto ngayon, pag may nangyari pa sa mga vloggers. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nood lang ako, hindi ako magko-comment. Siguro busy, nagtatrabaho. Gabi na Sir Almond Lee. Tuloy. Na kasamahan natin. Pag may nangyari dyan, at in case lang nagkagulo-gulo, wag naman po sana, no? Pag may nangyari doon sa mismong lugar na yon, ikaw talagang hahabulin. Ako, eto, isa pa. Yan, totoo ho yan, mga kababayan. At walang ibang unang iisipin. Di ba, Tina B? Ang unang iisipin po talaga dyan, mga bossing, yung, ayan, no? Kahit hindi siya nakita doon sa vicinity, kasi maaaring pumasok sa isipan ng mamamayang Pilipino, maaaring pumasok sa isipan ng mga mag-iimbestiga kung sakali na magkagulo dyan, ay nagpadala ng tao yung mga naghahagilap o naghahanap ng lugar ni Mima Alicia.
sa nakikita ko kaya kung bakit kinukuha niya ni MP Oh. Ogay, may posibilidad. Kaya yung mismong exact location ng gusto niyang kunin, may posibilidad na magpadala siya ng bulaklak na pang-asar. Posible, no? Na may pang-asar note. Grabe na talaga yun. Di ba? Baka mamaya, papakita tayo sa social media, padasal-dasal, maka-Diyos, banal na aso, santong kabayo, ang tawag doon. Biruin mo, yumao na yung tao, tapos lalapas tanganin mo pa. Di ba? Oo, kasi maraming ganyan na gumagawa Nagpapadala ng bulaklak sa bahay mo mismo, tapos may note, may death notes. Ganon. So, may posibilidad na mga ganyan yung kanilang planong gawin, no? Ito yung ano lang natin, conclusion. Pero, I'm sure mag-dedepensa yan si MP. Actually, may depensa na siya. Na yung, Nakita ko yung bakla na yan, puta, sungal-ngali ko pa ang uso niyang animal na yan. Ngud-ngud ko pa ang mukha niyan. common sense na lang, di ba? Pero, eto nung namatayan yung mga DDS, di naman tayo nagdiwang Oh, wala. Actually, ako nag-post pa nga ako noon, yung may DDS vlogger na nawala. Sabi ko, magkaiba man tayo ng pananaw, magkaiba man tayo ng ipinaglalaban, salute sa iyong prinsipyo at pananaw. May you rest in peace, brother. Kaya ako po, Yun pa yung sinabi ko sa post ko. Ano nyo? ako po, may namatay na DDS, hindi ko po siya kinontent sa YouTube, sa Ako Facebook. rin, hindi ko kinontent. Kasi bilang respeto po doon sa patay. Kasi iyan patay na yan, wala nang kalaban-laban yan. Wala nang kalaban-laban yan. Di ba? Kung tayo ay may batan sa social media na about politics, well, politics lang naman yan, di ba? Oo, usapin political lang yan. Ito kasi patay na yung tao, babanatan mo pa. Oo. Di ba? Mga alam mo yung mga talagang pinapakita po nila mga kababayan kung gaano po kababa ang kalidad ng kanilang utak. Pinapakita po nila yung utak nila ay Ako ang nasasabi ko dyan, Ma'am Annabel, ang natingin ko dyan, ang masasabi ko dyan, kung gaano kahalang yung kanilang bituka, kung gaano kagaspang yung kanilang mga ugali. Yun yung nakikita ko dyan sa mga yan. walang sustansya. Ganun lamang po kasi Walang ngayon, vitamins. Kasi eto kami alam natin marami ang namatay, marami ang na-ospital ng mga DDS vlogger. Okay? Pero Kasi yung mga kababayan, lalo na dito sa social media, usaping political po, mga bossing, no? Kumbaga magbardagulan tayo na magbardagulan, mag-ubusan tayo ng laway, mag-ubusan tayo ng asaran, no? Pero, hanggang doon lang. Kami hindi ho namin naiisip o hindi po sumasagi sa isipan namin, mga kababayan, na nakakapikon na itong vlogger na ito. Patumba na natin itong vlogger na ito. Or yung kapag ka ito namatay, sana mamatay. Hindi ho namin naiisip yung ganun ho, mga bossing. Di ba? Sabi ni Cheryl Banyaga ulit, planado at bayaran yan. Ano sabi? Planado at bayaran yan. Si Mima ang target talaga. Hindi bubuhayin. May patong sa ulo. Yan ang masakit. never po tayong natuwa. Siyempre. Never po tayong nagdiwang. Never nating kinontent araw-araw. Pero si Mima, araw-araw content nila. At ito pa pala, sa Facebook, sabi ng mga DDS, i-off nyo naman yung monetization nyo. Huwag po kayo mag-alala ha. Wala po kami monetization sa Wala po kami Facebook. monetization dito sa Facebook. YouTube, Facebook. Ngayon, paano natin Ako ho, mga kababayan, nung una pa lang po, nung nangyari iyon, sabi ko, hindi ako magba-vlog or ayokong i-content. Kaya lang, madami po talaga nag-i-email, nagme-message sa amin kung saan ba, kung ibuburol ba si Mima Alicia sa Maynila, kung ibuburol ba si Mima Alicia sa Quezon City ko or whatever, kung merong pwedeng paghimlayan pansamantala si Mima Alicia, mga bossing, no? Kaya sabi ko, bilang kaibigan, bilang
kagrupo namin dati ni Takeru Miyamoto, yung MTM namin, Takeru, ano yun eh, Mima Alicia, Takeru Miyamoto, at Mark Ramos yun eh, no? Eh, tingin ko, kailangan isa din ako doon sa magsabi or mag-update doon sa mga followers ni Mima Alicia at followers ko po, mga kababayan. Parang kilala ko yung tinutukoy mo dyan eh. Ito ba yung dating BBM daw? Loyalista daw? Oo, yung nagpunit-punit ng kanyang walang laban damit. Pero nung nakulong yung amo nila na si Panutcha, meron silang pangalan, Lods eh. Sino? Marco Noccia eh. Si Marco Noccia. Marco Noccia list. Marco Noccia. Kanila eh. Kasi kunwari loyalist pero hindi pala. Yung ba yung yung senador na nakulong? Oo, yung Sabi ni Wilson Sendon, yung nag-aaligid din na rider sa bahay ni Boss Mike, yun din siguro ang pumunta at nagkitil sa buhay ni Mima Alicia. At saka mga kababayan, ihabol po natin doon sa update, no? May nakita sa CCTV na dalawa na nakamotorsiklo at paikot-ikot po doon sa tinitirahang bahay nila Mima Alicia, mga kababayan. At tingin ko, diyan mag-uumpisa. At mukhang hindi ho mahihirapan, no? Dito sa kaso na ito. Lalo na kapag yung boyfriend ay nagsalita po. No, syempre nagpapagaling na po eh. Nagpapagaling yung boyfriend ni Mima Alicia eh. Kapag yan lumabas at nagsalita na o inimbestigahan, pero tingin ko base doon din sa mga kwento ng mga kaibigan natin, dapat hindi naman natin sinasabing na agad siya yung may sala. Pero tingin ko kasama din dapat siya sa matanong. Or maimbestigahan, mga kababayan. Grabe. Bigla nagkasakit. Yung Akala ko nga na-dengue. Hindi, akala ko nagrally sila. Nagulat ako kasi nagrally sila. Rally na After ng rally nila, nakulong. So, nagrally ba kayo para makulong yun? si Marcoleta, no? Ang kaisa-isang abogado na tagumpay pong naipakulong niya ang kanyang sarili. Bravo. Kaya umahanga po ako diyan kay Marcoleta. Kauna-unahan, kaisa-isang abogado na naipakulong po ang kanyang sarili. O, di ba? Oh. Yun nga, saka sabi nga, ba't naka-wheelchair? Ano ba yan? Natipos na ba yan? Hindi. Sir, nung una, pumasok ng Sandigan Bayan si Rodante Marcoleta. Di ba? Pumasok ng Sandigan Bayan si Rodante Marcoleta. Tapos, in-announce bigla ng mainstream media na sinasabi daw po ng ng UP or something nung ospital na wala daw sakit si Marcoleta. Kaya paglabas ng Sandigan Bayan, ibang klase. Wala na pong wheelchair si Rodante Marcoleta. Di ba, Commander Churba? Pakisuportahan nyo po yung channel na yan. At nandoon ako lagi, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Matatawa kayo. Kung gusto nyo yung talagang comedy na pagbablog, puntahan nyo lang yung channel ni Commander Churba.